Good morning, everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Acts, chapter 9, verse 15 to 16. Sabi dito, but the Lord said to Ananias, "Go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings and to the people of Israel. I will show him how much he must suffer for my name." At sabi sa Tagalog, sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka, sapagkat siya isang kasangkapang pinili ko upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak na Israel. Sapagkat ipapakita ko sa kanya kung gaano karaming bagay ang dapat niyang tiisin alang-alang sa aking pangalan. So si Apostle Pablo, siya yung magdudusa para sa ikararangal ng pangalan ng Jesus Christ kasi siya yung ginawang kasangkapan, yung instrument para magkaroon ng siya yung pinili para maging instrumento ng Diyos upang dalhin yung kanyang pangalan. Noong panahon na yun sa lugar ng mga hentil. So siya yung isang Benjamite na sa panahon ng apostol, siya para siyang may pinag-aral na mataas at siya yung influential. So si Apostle Pablo, Paul, napakantinding napakantinding liwanag yung pinigay sa kanya na yung nangyayari sa buhay niya, salungat sa plano ng Diyos, sa purpose ng Diyos sa buhay niya. At inutusan siya na may inutusan si Jesus Christ na si Ananias para puntahan si Apostle Paul na dati kasi mag-uusig si Apostle Paul. Pero yung sinabi ng Jesus Christ kay Ananias, gagamitin niya yung taong yon at papakita niya na nung dati, kung siya ang nagdudulot ng mga problema sa Kristiyano, nag-uusig, si Apostle Paul naman, siya yung magdudusa para sa ikararangal ng pangalan ni Jesus Christ. So, isa siyang kasangkapang pinili ng Diyos para maitaas yung pangalan ng Diyos. Dahil yung kung ang Diyos ay ginamit si Apostle Pablo maging leader at na magkaroon ng pagbabago sa lugar ng hentil, tayo din, meron din tayong binigay na purpose sa atin. Yung meron din, kung meron man si Apostle Pablo na may kukumpara kay Jesus, second to Jesus siya kasi marami siyang sinulat na libro sa Biblia. At si Apostol Pablo yung humubog sa pananampalataya sa Diyos kasi para mahubog yung paraan ng mga Kristiyano para kung paano sila mamuhay bilang Kristiyano. So very influential siya kasi naging instrument siya ng Panginoon at ginawa siyang kasangkapan para magdulot ng pagbabago dito sa mundo. Pero tayo rin,
meron din tayong ginagamit din tayo ng Diyos na kung paano hinubog si Apostle Pablo, ganun din yung kasaysayan ng buhay mo, pamilya mo, na gagamitin tayo ng Diyos para sa ikararangal niya, para sa yung dalhin ang kanyang pangalan. So, si Apostle Pablo, kung siya yung iniharap para maka-influensya sa mga tao, para sa mga sa lugar ng Gentiles. Tayo din minsan, meron din mga yung pagkakataon na tayo din ginagamit ng Diyos para maging ambassador, para lahat tayo isinugo or ipinadala para i-represent yung pangalan ng Diyos, para maging as an ambassador, yung nire-represent natin kung paano maitaas ang pangalan ng Diyos, kung paano para mapapuri at maitaas ang pangalan niya. Kung ang Diyos nag-aari sa langit, tayo na mga miyembro ng church or as a Christian, tayo din yung mga ambassadors. At ang gawain natin, nagsiserve tayo sa Panginoon, dinadala natin dapat yung kalooban ng Diyos na maging yun ang ginagawa natin, na yung kalooban ng Ama ay mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. Ambassador tayo ni Jesus Christ para magkaroon ng pagbabago at maging kaluguran ng Panginoon. So, sinugo tayo dito sa mundo para maglingkod sa Diyos at palaganapin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa.